Matawang ang Ginoo sa tanan niyang buhaton, ug nagikan sa iyang kaluoy ang tanan niyang gibuhat. Gamahanan ang Ginoo ug angayan gayud nga daygon siya, dili matukid ang iyang gugma. Amen. Atong dahigon ang Ginoo karong adlaw, sir.
oras, Ginoo. Lord, wala ikay kaparihan. Bisan pa, Lord, sa tanang mga ginapang-agian. Lord, sa tanang ng mga katalagman, tabangi kami, Lord, na ang imo lang pangalan ang among malitok, Ginoo. Ang imo lang pangalan, ang among masinggit, Ginoo. Bisan ba sa tanan ng mga katalagman, Ginoo. Lord God, faithful ka nga Diyos, Ginoo. Sa imo lang nagikan ang tanang kaluoy, Lord. Lord, ako ginaampo na sa imong pagbalik. Maapsan minimo, Lord, nga gadayig, nga gasinggit, nga worship. Sa imo lang pangalan ng Jesucristo. Lord, apart from you, Lord, we are nothing. Wala akong imo, Ginoo, wala ikaw. Basta ng oras, Ginoo, ang imo lang yung pangalan, ang among masampit, Ginoo. Ang imo lang yung pangalan, ang among isinggit. Yes, Lord. Jesus,
bisan pa sa tanang kadalagman. Tabangi ka niya, Lord. Hindi mo lang mapagalan ng aming Espiritu. Ikaw ang aming manuluwas, Ginoo. Ikaw ang aming comfort sa tanan na mong ginagyan, Lord. Ikaw ang maluluyon nga Diyos na nakabalo sa tanan na mong ginaangko, Ginoo. Ikaw ang Ginoo nga mapasayloon, healer, generous ka nga Ginoo, Lord. Lord, ka ang ko sa tanang butang sa langit o sa yuta. Only and holy God, nag-deserve sa tanang dungog o himaya. Lord, ang tanang pagdaig, pagsimba, para sa imo lang, Ginoong si Kristo. Amen. May Pasko sa tanan. Bitamay buntag o advance Merry Christmas. Oh, grabe no. Pasko na yun ay. Oh, salamat sa nag-effort. Ate din po. Thank you na. Oh, tuan ka na. Before no, mag-start sa akong kaning tithes and offerings. Kanang magpasalamat ako na sa Ginoo kay tungod nga. Bisan pa man sa dili mayo ang dagan sa panahon, grabe ang ulan nagbuntag. Pero still kanang ligay na to ang mga tiil padulong sa simbahan para nga makapasalamat sa iya sa tanang mga grasya nga gihatag sa tuwa sa matag adlaw. O diri akong basahon sa ako ang verse karon sa Leviticus 27:30. And all the tithes of the land, whether of the seed of the land, or of the fruits of the trees, is the Lord's. It is holy unto the Lord. So, dili nga preaching na, nag-iyon, nga, gipahinumduman ta sa Ginoo, nga wala siya nag-after sa naging mga ato ang achieve ng mga kayamanan, Diyos kalibutan, kung dili, what He only desires is our faithfulness and trust. Nga kung ato ang ibalik sa iya ang 10% sa ato ang mga kinitaan, dili siya magmakulit sa pagbalik to, pagpanalangin sa ato. Kaya ang grasya man gud sa tithing, dili lang pinaagi sa kwarta. Sa daghan po nga mga pamaagi, like for example, kani ato ang kamaayo sa atong panglawas, ato ang good relationship sa ato ang family, o sa ato ang mga isig kaingon. Isa na siya sa panalangin sa Ginoo, kanang pagtubag niya sa ato ang mga pag-ampo. Isa sa na siya, kanang pagdungog niya sa ato ang mga pag-ampo, nga ayuhon ang mga nagsakit, nga kanang linawon ng ato ang mga hunahuna o kasing-kasing itong mga nag-worry, tanan. Kung kanunay ka magsakpit sa Ginoo, sa kanunay iya sa kang tubagon, ingon pa kanuna nga, si Jesus is our Savior and our Healer. So, ang tanan ng ato ang mga gipagbati karong panahon na o kuban pa, ato ra gid siya i-left sa Ginoo. Ang Ginoo magud, despite sa tanan natong mga kasalanan, dili gid siya magpakulit gihapon sa pagpaminaw sa ato ang mga pag-ampo sa iya. O ang iyang pag-bless sa ato ang pinagi sa atong mga kahibalo. Isa na siya nga nahimo natong gabay sa pagkinabuhi, sa pagpangita o trabaho para nga makabot nato kung sa ato mga desire sa atong kinabuhi. Isa na siya sa panalangin sa Ginoo, sa pagbalik nimo sa iya sa imuhang abot sa imuhang kinitaan diri sa kalibutan. Ang kanang tanan natong mga talento nga hinatag sa Ginoo,
magamit nato na siya atong mga kahibalo, magamit pinaagi sa trabaho o sa uban pa nga mga pamaagi sa pagpaningkamot o dihaan na tanan mo garden ta o kaayo maka-harvest ta o mga mabaligya ato o dihaan na nga panahon na nga doon na tayo mahimong mga abot sa ato ang mga hinaguan mao na po na nga panahon nga ato na po ibalik sa Ginoo ang due para sa iyaha kay sa Ginoo na si God kung kabalo ka sa pagbalik o paglantaw sa iyahang kaayo sa imuha, siya sa iyaha sa tanawan nga ay angay giday nako siyang tabangan. Kay tungod nga, nakahuna-huna siya sa pagbalik sa akong unsa ang sukli sa akong paghatag sa iyaha. Dili nga kanang muhatag ka tapos sakit sa imuhang buot. So, kaya hindi naman magod ang paghatag niya sa tuwa sa mga grasya, wholeheartedly, pinalangga kay niya, grabe kay sa tanan, bisan sa itong pagkamakasasala, wala siyang nagpakuli sa pagtabang o pagpanalangin sa tuwa. So dapat kita po, in return, maupod ng atong buhaton sa iya haka. Kanang cheerful ang atong heart sa pagbalik sa Ginoo sa iyang bahin. So, karon manindog taong maghatag ta sa atong halags dito. Lord Jesus, thank you kayo God sa tanong mga grasya na maghihatag ka na mo, Lord. Sa protection, sa good health, at sa provision, Lord Jesus. Thank you rin tanan nung wala ka, Lord. Wala dyan may mahimo, Lord, sa kalibutan God. Salamat, Lord. Bisan ka man sa among pagkamakasasala, Lord Jesus. Still, mo haming i-bless, Lord. Thank you rin tanan, Lord. Salamat sa mga kinabuhi. Salamat sa mga mahal sa kinabuhi, Lord. O sa mga trabaho, mga talento, o mga abot sa among kayunaan, God. Thank you, rin tanan. O hinaot, nga sa kanunay Ginoo, dili mo kami pasagdan, Lord. O dili kami makalimot dihan kanimo, Lord. Kinitanan, among ibalog pasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen.
Okay, church, we have less than 1 minute to settle down. To settle down sa atong mga bangko. Katong gusto mo kuan, si our break, pwede pa. Kaya kaayo mo. Okay ba din guys? Dahil sa bangko. Five, four, three, two, one. Okay, time's up na ta. Ganda-ganda yung tawon. Tawon kami po sa inyo ang mga lingkuranan. Okay ba? Ito, okay, once again, good morning, church. So, usa ka maulan nga adlaw, no? Sugod pa ni kagahapon, but we praise God for the safety sa matagusa o safety sa itong mga kagamitan, sa itong mga kabalayan, luyo sa kaning consistent nga hulog sa ulan. Doon, hindi mo po gidnon kay siya kusog, no? So, today is another Sunday. Actually, it's the last Sunday na sa October 2025. Paspas kay Agi ang October, no? Parang wala lang. Ako personally, na-remember pa kayo ako ang pagtago na mo sa New Year. Then karon kayo, padulong last 2 months na lang dayon sa kami base, no? So, grabe. But, paspas din kayong panahon, sir. Di ba? Paspas yung panahon. Pero, luyo sa saka, inumanan sa kapaspas sa panahon, paspas po ang paghigugma, ang pag-alaga, o ang grasya sa Ginoo sa matagas sa buhay. Amen? So, ito yung katapad nga, I'm glad to see you today. I'm glad to see you. Yes, so hinauton ta ka ng pagbubanta sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, pagbubanta o tuon sa kung saan giandam ni Lord para sa ato ang karon. So, andam na ba ta mo minaw? Yes. Sige no, so wala dahil si Pastor Aniza karon kay naka-on leave siya. Oh, yes, naka-sabbatical leave siya. So, nasa karon sa kabukiran. Hopefully, nakaabot na to sila. Unta, nakaabot na to sila. Yun, no, wala na ba nakasuhito kaayo, pero kanang, wag namin to siya kauban nga, murag nakabuhan sa lugar. So, hopefully, no, makauli ra sila by 12 or 1 p.m. inana. And may na lang po niya naka-rest ko lang ato ang pastor sa church kay the service niya nagisiman sa Diyos. So, in the meantime, ako lang sa ako lang na-assign sa ato ang Sunday preaching for today. Sige, so sugdan nato sa short nga prayer ang ato ang Sunday preaching. Lord, continually we praise you and we thank you, Lord, for this day. Gina-invite na mo imuhang presensya, Lord God, ang imuhang manifest presence hinaot magubad sa matagusa sa amo karon nga ikaw ang mag-occupy sa among mga hunahuna, sa among mga kasing-kasing, Lord God, that we will be able to focus sa kung unsa ang imuhang giandam na word for all of us today, Lord God. Open our spiritual minds, our ears, our eyes, Lord God, so that we can understand kung unsa imuhang message for every one of us today, Lord God. I pray, Lord God, that your word will accomplish big things din sa amuang mga kinabuhi, Lord God, sa amuang pag-receive ani nga pulong today, Lord God. I ask your anointing, I ask your wisdom, Lord, I ask your guidance, Lord God, that anything nga ma-share din sa imong pulpit, Lord God, is mga things lang yun nga maka-glorify sa imong pangalan, Lord God. And may you bless our congregation, Lord God, na ikaw maguban sa ilaha, Lord God, sa pagsabot o sa pagpaminaw sa imong pulong for today. Among gina-declare, Lord God, ang among dependence din ha sa imuha. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, kana church, no, short lang ni siya nga preaching, but hopefully, daghan tayo ma-realize, daghan tayo matunan yun
sa Word ni God. So, now we first picture na i-show. Palihog ko, Dudong Luis is i-show sa ang first. Sige, no, sa ito makita. So, familiar naman tayo, no? So, diamond. Kasi nakapaligyan na direct diamond. Nga real nga diamond. Dahil ko sa loyo, no? So, pwede sila ito makapangutangan na nilang duha. Bito, no? So, diamond. Ang diamond do ko no, daghan siyang faces or daghan siyang facets, no? Kana kita labi na kanang diamond nga gi-form na gid siya, kanang ready na gid siya ibaligya sa market, no? Kana gina-form siya, labi na kanang mga luxury branding nga mga jewelry, nga gina-forma siya. So daghan siyang facets, daghan siyang sides ba, daghan siyang mga kanang forma. So kana na siya mga pangalan, table, star facet, bezel facet. Dili kita familiar, pero we know nga kana daw ang forma sa usa ka diamond nga ready na ibaligya o sa market. So over the years sa atong Christianity, mahir po nato nga si God gina-compare siya sa usa ka diamond with many facets, with many faces. Si God is like a diamond with many facets, di ba? So next, ingunana po daw si God sama sad sa usa ka diamond. Daghan kayo siya facets, daghan kayo siya daghan kayo mga kumbaga personality nga naka-form sa iyahang very nature as a God. Diba? On one side, si God kay love. God is love. Diba? Ganhan kita maminaw, God is love. Buta ka ng pinalangga ka sa Ginoo. Unsa pa gyud diha? God is patient. Pasensyoso si Lord sa luyo sa atong mga kabugoy or so kaparas. God is patient. Ganhan kay tanong ma-affirm ta nga ay hala, salamat Lord because magpasensyoso ka sa ako ang mga kasaypanan. Kana po, God is forgiving, di ba? Ganhan kita maminaw nga si Lord kay kanang willing kayo siya magpasaylo sa atong mga sins, willing kayo siya mag-forgive sa katong mga tinuyuan natong mga kasaypanan nga nakasakit sa iyang kasing-kasing, di ba? So kana mo na siya usual. But also God is just. Unsa nang just? Kanang something nga na, di ba? God is just meaning gakuan siya og justice ba? Kana ang justice iyang gina-uphold. Si God daw is kanang something like that. Justice. God is a God of justice. Therefore, God is just. Something. Magas, ano? Next, God is holy. Unsa man ang holy? Kana, no? Sa balaan. Pero yun ang ato ba kadunggan, di ba? God is holy. Balaan ng Diyos. Dili siya makaagwan taog na isala. Dili siya ganahan nga makigdeal o mga tao nga makasasala. God is holy. God is zealous and firm, di ba? So, kana no, God, just like a diamond, daghan kaayo siya og facets, daghan kaayo siya og personality ba? Dili ko sure ha kung appropriate ba ang third na personality. Basta, mo ni siya, isa lang sa mga things nga gabuo sa iyang nature as a God. Kana no? So today, sige naman tag-istorya about the goodness of God, the forgiveness of God, the patience of God, diha sa atoa, the love of God sa atoa, dito na sa other side of God, katong firm nga side ni Lord, katong just nga side ni Lord, katong holy nga side ni Lord. And so that's why the title for our preaching for today is The Zealous Anger of God. So, dito mag-focus sa usa lang kakuan, isa na paragraph nga word or but nagnatay mga lahi-lahi nga mga verses no para mag-istorya ta sa 3 ka points about the zealous anger of God. So along the way sa atong preaching ato lang na-define unsa man ang zeal, unsa man ang being zealous no. So kato. So nakabutang dira sa Book of Nahum chapter 1 verses 2 to 3. The Lord is a jealous and avenging God. The Lord takes vengeance and is filled with wrath. The Lord takes vengeance on his foes and vents his wrath against his enemies. The Lord is slow to anger, but
great in power. The Lord will not leave the guilty unpunished. So kanano, guys, friend, gikan maduggan nato dira ay nabasa nato dira sa verses no. Ay wala na si God. Yes, God is love, but also God is great in power. Dugay siya masuko, but be sure of this nga dili gyud ka niya longan o dili ka niya mapunish. Something ingon ana daw si Lord. So karon, gikan ana nga facet ni Lord, gikan ana nga nature ni Lord. What are the things nga atong makatunan from the zealous anger of God? Kay magistorya man ta about si Lord, masuko po si Lord, diba? Naapay gigikanan ang kasuko ni Lord towards sa kalibutan, towards sin, towards sa tao, towards action sa mga tao. So, pinaga po tayo matunan, gikan sa ingon ana nga nature nga kasuko sa Ginoo. So, mo na siya ang atong pagatunan karon nga hopefully makarealize ato ang makapalipan sa atong understanding about God. That indeed, God is not only loving, God is not only caring, God is not only forgiving, but also God is firm in His discipline. God is firm sa iyahang pag-uphold sa justice, din sa kalibutan, o din sa imuhang kinabuhi. So again, unsang mga things nga ma-learn nato gikan sa kanang kasuko sa Ginoo nga iyang ginapakita sa tao or sa kalibutan. So first, God's anger comes from His holiness. Indeed. Ingon pa sa Book of Habakkuk chapter 1 verse 13. Your eyes are too pure to look on evil. You cannot tolerate wrongdoing. Ingon na si Lord. God is holy. Kung may story data of holiness, na-define din no? Holiness is being separate or set apart. Nalahi ka sa uban. Nalahi ka gikan sa usa ka grupo. God is holy in that He is set apart from everything nga dili iya sa Dios. Si Lord daw, ang kahuli ni Lord is meaning daw, dili siya musagol, dili niya kayo musagol sa something or anything nga unrighteous, anything nga daot, anything nga bad, or anything nga kanang sa kanang pagpakasala. Mo na siya ang pasabot or biblical definition of holiness. So, ang anger sa Ginoo, hilabi na pag magpakita siya ang anger, we must understand nga ang anger sa Ginoo is nagigana sa iyang holiness. Mo na, makaunaw na tala, nasuko naman siguro ang Ginoo sa kalibutan, nana. Nga man, masuko man si Lord sa kalibutan. Tungkol holy mo siya. Dili siya mo agwanta, dili siya mo tolerate nga na ay wrongdoing ka kahitabo sa kalibutan or even sa imuhang kinabuhi. So kana no, because perfect ang holiness ni Lord or He is perfectly holy, sin cannot stand before Him. His anger shows that He will never tolerate injustice or moral corruption. Diba? Maglantad ka sa kalibutan karon, unsa ba nang atong mabantayan? Flood control project. Ang mga It's flood very control project. and very injustice. Yes, indeed. No? Injustice. Tama. Gabi, the world is filled with injustice. Sa tayo Bisaya sa injustice ka na, kuan ba, dili na fair, anak, bitaw, dili na fair para sa tanan. And we know that the Lord looks at our nation, and we know nga, nakabati gid siya og kasuko. No? Kumpara sa mga tao, ang anger ni Lord, dili random. Diba? Kita mga tao random ra kahit na ato mga kasuko nga. Masuko sa puton lang ka, inana sa puton random lang nga masuko ka kay kapangit ba sa mong bag, random lang, ingana. Ang atong motivation sa atong anger as humans is from random things, ingana. But the anger of God springs from His perfection, from His holiness, from His inability nga dili makaabot ta og sala. That's why makasabot ta sa Ginoo nga okay, mo di ay nga si Lord mo punish gyud, mo disiplina gyud. Makasabot ta nga ingon ana di ang pamaagi ni Lord para i-execute ang iyahang pagkabalaan. Amen.
So makahuna-huna pud ka sa imong self as a Christian ba? Naabay mga sala din na sa atong makinabuhi nga kana di ba na mga makasasala man tano. So that's why this should encourage us to kanang reflect sa ato ang self ba. Nga ang Ginoo, though He is slow to anger, He will not let sin go unpunished. Muna nga kita as Christians, kinahanglan natin realization nga hala, mga ipupasay na sa Ginoo. Or makarealize na mamalandong ta nga, kinahanglan ako magbago, kinahanglan na ako i-change ang akong ways, akong perspective, kay kabalo ko nga dili na maka-please sa Ginoo. And I know that God is holy. So, basin po maagtan gid ko sa kasuko ni Lord. Ano ba? Basin po maagtan gid ko sa disiplina sa Ginoo. That's why karon pa lang makaritagan ta sa Ginoo wisdom to realize our wrongdoings. Let's do something about it. Labi na kita mga Kristohanon. Kana no? Kana sad. Let us not mistake God's patience for approval. He is slow to anger, yes, Lord na siya, but dili siya blind or dili siya ingon nga walay pakialam sa pagpakasala. Kana no? Dira pod makita ko na kung unsa gyud ang pasensya sa Ginoo. Kay for many years atong pagpanginabuhi dinhi sa kalibutan, kitang tanan pareha ta nga nagyud tay mga gibuhat nga mga sala. And yet, we are still alive. Something nga nana ba makauna-una talag, grabe no ang pagpasensya sa Ginoo. But dili tungod kay nagpasensya si Lord sa imuha, niagri siya sa imuhang binuhatan. Labi na ikaw, Kristohanon ka, nakaduhog na ka, nakaila na ka sa Ginoo, pero ingon ana gyapon imong pamaagi, ingon ana gyapon imong perspective, ingon ana gyapon ka mag-istorya, or ingon ana gyapon ka mo treat sa other people, di ba? That's why today God is kanang reminding us kitang tanan dinhi Christians nga we must not mistake His patience as approval. Nga ni-approve lang siya, wala problema sa iya ang atong mga wrongdoings. Yes, slow to anger si Lord, but dili pod pasabot nga wala niya nakita. Wala niya nakita atong mga kasaypanan. That's why today we praise and thank God katagaan ta niya og grasya nga mabuhi pa ta, makamata pa ta, ug napatay opportunity or chance to change our ways. Amen ba, church? Amen. Kung ato pong ibalik no atong perspective din sa kalibutan or diri sa Philippines na lang kay dako ra mga kalibutan na makita nato. Ungodliness is everywhere. Grabe ang corruption kanang pagpangilad, bisag sa immorality, ang morality sa mga tao lahi na ubos na kaayo ingana ba? Sometimes maka-feel ta mga Christians nga unsa man mga ungodly people murag okay naman kay sila, murag padayon naman sila, free man hapon sila, wala ka kahitabo nga disiplina, wala ka kahitabo nga kanang unsa ba kanang punishment sa ilaha. Una, so usab-sad kay ang mga ungodly people usually kay mga dato na mga power, dili gid to sila kanang kita bitaw magbuot nga ikaw makulong na ka inana or ikaw magabaan na ka inana. But we must be encouraged nga even if ang mga ungodly people mas prosperous pa sa atua, mas dako pa sa atua, mas healthy pa sa atua, one day the Lord will exercise His discipline. Yun. Oh, that's why kita Christians magampo ta padayon. Always na to iampo ato ang nation. Always na to iampo that the holiness of God will kanang mag-surround ba sa ato ang whole o mag-prevail sa ato ang nation. Kanano, so nagya po'y encouragement nga makuha nato gikan sa anger sa Ginoo. And we must understand, again, ang kasuko sa Ginoo nagikan sa iyahang pagkabalaan. So, amen ba taan na, church? Kanano? So, next point. Pastos na kayo no? Sige, second point. Ay, nagpadainit na put sa Proverbs 11 verse 21. Be sure of this. The wicked will not go unpunished, but those who are righteous will go free. Let this be an encouragement para sa ato for those of us nga maka-feel nga grabe na kaayo ang pagka-unfair sa kalibutan.
Labi na kita mga Christians, kung naka sa imong workplace, naka sa imong school, grabe din mong paningkamot, di ka mamupya, sige dito study, pero ang highest scorer, gapon kay katog, yung classmate ni mo, sige pangupya, sige walay mga effort sa school, inanagihapon no, but be encouraged because the Lord sees your heart. Kung nakakita po Diyos sa mga tao nga sige rag pangilan. And one day, the discipline of God will catch up sa ilaha. And ikaw, nga righteous, you will be rewarded, or you will be rewarded by the Lord. So, padayon ta sa ato ang pagpaningkamot. Dili ta ma-discourage, matanaw sa mga tao nga unrighteous kayo, then prosperous kay sila, nana. Kay si Lord nakakita. Si Lord na po nang bahala sa ilaha. Amen? Amen. Sige. Katupod. Another realization, sir, another kanang thing nga dapat nato i-reflect sa atong kaugalingon. Ang mga things nga makapasuko sa Ginoo, gapasuko ba po sa ato, as Christians? Ang uban. Kung masuko si Lord, sige, tag-istorya no nga, corruption, we hate corruption, something nga, mo manggid ang pinaka-topic, pinaka-issue karon sa ato ang But at the same time, somehow, na po yung mga times, di ba, nga makapractice tawag corruption, ginagmay lang. Inana. Like na yung mga allowance, dili i-declare. Imuharang, Ghost project. Ghost score, pag kasi mga teacher. Ingan no? Sometimes, sige kay tag-istorya nga kanang kani si Lord, hate ni Lord, but at the same time, kita, wala magalitan na apektuhan. Kaya tungod, ang atong kasing-kasing, dili pareha sa kasing-kasing sa Ginoo. And that's the one thing dapat ato ang paningkamutan as Christians. The things nga makagrieve sa heart ni Lord, dapat makagrieve po na sa heart nato. The things nga makaapekto sa kasing-kasing sa Ginoo, unta, nakaapekto po na sa atong kasing-kasing. Ngayon si Lord nga, ang holiness, wala na gyud na practice karon sa kalibutan kasi ikaw kay okay lang sa imuha nga kanang sabay ra kay ka sa imong mga friends, wala man lay difference between you and them, bitaw do dili na to sila kanang condemn kay ato mang gusto is to win sila, di ba? But at the same time, unta dili pud ta mo parehasan sa ilaha, blend na lang pud sa ilaha. Because those are the things nga makapasuko sa Ginoo. O hinaot, ang mga things nga makaapekto or makapasakit sa kasing-kasing sa Ginoo, unta makapasakit sa ato. Because that means close ta sa Ginoo o paraya tag kasing-kasing sa iya. So that's one thing sa atong first point nga akong ibilin as a point for reflection sa ato. Kung ang things ba nga makapasuko sa Ginoo, gapakasuko basad sa ato. Gapasuko basad sa ato. And if not, this should tell us something nga dili medyo layo pa siguro ta sa kasing-kasing nga gusto ihatag ni Lord sa ato. And we must try muna nga magpadayon ta sa atong devotions, padayon ta sa pag-ampo, padayon ta sa pagig-fellowship with the people who are close to God. Aron matakdan ta. Amen. Next point. So kanang dili lang nga ang anger sa Ginoo nagikan sa iyang holiness, iyang pagkabalaan, but also God's anger reveals His zeal for His people. Ayon pa sa Zechariah chapter 8 verse 2. This is what the Lord Almighty says. I am very jealous of Zion. I am burning with jealousy for her. Jealousy. Gabi no, marag negative siya nga word, no? At first, hearing bang no? Jealousy, God. Nga naman na. But let's define, unsa man ang zeal? Zeal, a fervent and enthusiastic devotion or diligence toward a cause, a person, or an object. An intense passion for God and His commandments. Zeal. So kung mayon ta nga ang kasuko sa Ginoo nagikan sa iyahang passionate love for His people. Masabta na nato nga. Sorry, nasa advertisement. Okay lang. Okay lang, ikadugo mo na nato.
Sino na na. Sino na. Ako di pa tayo na yung kaglawan. Bitaw na. So, kana, dili lang nga ang hanggang sa Ginoo nagikan siyang kabalaan. Also, sa iyang passionate love for His people. Sa iyang fervent and deep na devotion for a cause, for us, for His object of affection, which is kita. So, ingon ana, next. God's jealousy or zeal is not yun exactly nga envy, gikan sa pagkaibog, kay naibog si Lord nga kanang nasa'y feeling nila, dapat ako ni, dili mo na nga negative ha, nga jealousy ni Lord. But, jealousy in a sense nga, gusto niya, i-lead niya mga people sa sakto. O kabalata, ang sakto is si God, di ba? The Lord is the righteous God. Then kung makita niya yung mga people nga sayop ang gina-worship, sayop ang ginabuhat, sayop ang gina-idol, or the-practice of idolatry, mo nang masuko siya. Because na siya, kabaluta, na si Lord ang the one true God. Mo nang masuko si Lord, pag makita niya yung mga people, gapatakara o worship, gapatakara o pray, that's why naingon siya dito sa verse previously nga, I am very jealous for Zion. Nakita mo niya yung mga people sa Israelites sa Old Testament, from time to time, sige, pakamali, sige, mag-idol, kapila na siya nagpakita og miracle, kapila na niya giluwas ng mga tao, gipatagod pa niya sa Red Sea, himuan pa niya, gitagaan pa niya tubig gikan sa bato, and bisag unsa na lang nga milagro iyang gipakita sa mga tao para i-prove nga siya ang tinuod nga God ug siya lang dapat i-worship. And yet, gahi gyud kayo og aning patakan ang mga tao sa Diyos adtong panahon na. So that's why the Lord is angered by their disobedience. Tungod gusto lang gyud si God nga iyang mga tao mapadulong sa sakto nga Ginoo, and that is kinsa man to siya, di ba? So God's jealousy or zeal is not envy, it is protective love. His anger rises when His people turn away to idols or compromise their faith. No? Sige to, kana mo ni siya, isa sa mga greatest did kayo nga example kung unsa ka disobedient ang mga tao sa Dios, labi na dito sa Old Testament, and even kita karon, di ba? Murag somehow mirror naman good ng disobedience sa Israelites sa ato ang own disobedience, di ba? Whether ato ang kunon or dili, grabe gyud ka disobedient ang mga tao sa Dios. So kanilang no sa Exodus 32 verses 1 to 10, so wala na ako gibutang tanan gyud nga verses no, but mo ni siya ang panahon nga si Moses ug si God nagmeet dito sa Mount Sinai. Then dugay kay nilawag si Moses. Grabe yung hinulate sa mga tao. Hangtod sa nangaingon ng mga tao, asa naman to si Moses? Uy, magbuhat nilang taog niyo nga God, kay mo atong i-worship, mo ato ang tagaan sa atong affection, sa atong mga, mga offering. So si Aaron po niya nabilin sa ilalong, siya po ang nag-facilitate sa request sa mga tao. Sige, go, hamot niyo mga gold, atong i-melt, kaya atong himuong golden cow, ana-ana. Paglantaw na yun, after na din nato, suko kayo si Lord. Diba? Kinsa man pwede rin masuko, diba? Grabe ang iyang pagluwas. Taas na kayo sila giagian gyud. Then before nila kitabo niya si Lord nga, kamo ang akong special people. Kamo akong pinalangga. Kamo akong pinili, the chosen people of Israel. Gipilit tamo dili tungod kay kamo ang pinakadaghan, pero tungod kay nag-decide lang ko nga palanggaon tamo ana. So mo tuno grabe ka good si Lord. And yet ang mga tao tungod lang kay dugay kay nibalik si Moses kay nagbuhat pa sa 10 commandments ni God. Impatient kayo sila. Ngayon sila magbuhat na taglahi ka God. Hindi pasagdan na ni Moses. Nagbuhat sila golden cow. No? Singon din si Lord nga, nauga na ang mga tao dito. Kay nagbuhat na sila. They have melted down gold and made a calf. And they have bowed down and sacrificed to it. Suko kayo si Lord. Yan na siya sa verse 9. I have seen how stubborn and rebellious these people are. Now leave me alone so my fierce anger can blaze against them and I will destroy them. Then I will make you, Moses, into a great nation. Suko gid si Lord. At any
form of unrighteousness, which is connected gyapon sa atong first point, di ba? Tungod holy si Lord, dili niya magwanta, dili niya matolerate, di siya mo-compromise pag naay sinfulness nga kahitabo. And again, also, pag makita niya yung mga tao going astray sa iyang will, masuko siya. Dili po tungod kay masuko lang siya, but also tungod, He deeply cares for us. Diba? Grabe ang kanang care ni Lord kung asa ta padulong sa kinabuhi. And also, it should encourage us. Ingon na si Lord, buutan kay si Lord. And He cares about us enough para i-disiplina ta. Example, ikaw ni, mao ni ang will ni Lord sa straight lang. Pero along the way, niliko ka kay dagan kay mga segue, dagan kay makita, ay kanina lang sa, kanina ko mo ang word ni Lord, ana. So sige ni mag-disobey, kanang i-discipline ka ni Lord. Because He wants what's best for us. And even though, hadlok siya paminang i-disiplina ta ni Lord, magpasalamat ta kay gadisiplinahon pa ta sa Ginoo. Kaysa wala siya pakialam sa ato ug asa tamad to. Same ra na sa ato ang mama o papa, di ba? Magdugay ta makauli, aha pa man ka. Aha naman ka. Ana bitaw kaysa magdugay ka uli, walay pakialam, wa man lang tagipangita, wa man lang tagibillan og panihapon, ana bitaw. Sa kulay nga nang awapan ba? Wala kay sudan, wala nag-care sa imo, gaha ka padulong. Ana, or gaha na ka, or nakaulit na ba ka, something nga, naingon na to si Lord. Diba? God's anger, gaka-trigger, tungod kay, gusto, ang iyahang passionate nga paghigugma sa mga tao, gusto niya i-impose, niya mga tao, gahay o ulo. Pareha po na sa atoa. Diba? Sa lahi-lahi na pamagi, kitang tanan, gahay matag-ulo sa mata sa Ginoo, diba? It's just that buhay patakaron tungod sa iyahang grasya. Amen? Yes. So, kato, proof, ang anger sa Ginoo is proof nga iyaha gid tang gihiya. Iyaha tang giangkon as His own special people. Like a loving father who disciplines his child, God's correction, sometimes through angry discipline, is an expression of love and deep care. So, kinsay nakasaba na sa ilahang parents or sa ilahang guardian dire. Kaya no? At first, pag i-discipline ta, mahilak ta, sakitan ta, malain ta, masukot ta, mahiubos ta. Mulayas pa. Mulayas na, binilayas. Wala natin sa binilayas. Oo. Diba? Madaot na dayon. But along the way, as you grow old, makahuna-una ka sa imong mama, sa imong papa, makaingon ka, wow, salamat. Salamat kay akong parents, nag-care enough sa kuha para tudluan ko sa insakto. Diba? Salamat, Lord. Ingon na po ng tatong bation ba? Salamat, Lord, because you're so passionate in loving me nga dili mo pasagdan nga mawala ko sa passing. Mo po na siya. Muna masuko si Lord sa tuwa pagay ta og ulo. So dawata kay gay magid ka ulo, di ba? So anan. Next. Ay, third point na ko. Nala ba nagkakasabtan? Yes. Indeed, no? So, next, the anger of God leads to redemption. Ano sabi ng redemption? Kanang restoration. Salamat kayo, Labo. Psalm 30 verse 5. For His anger lasts only a moment, but His favor lasts a lifetime. Weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning. Amen. Lord, salamat kayo. Kaya gino, pag-disiplinahan ko sa Ginoo ba, ato, sakit, nanana, lain sa buod, nanana. Pero, there is an encouragement for us that ang kasuko sa Ginoo, dili magdugay. Ang iyahang paghigugma, ang iyahang favor, those are the things that will last a lifetime. Di ka naglabi na sa ito ang mga Kristohanon, no? Dili tama problema. Instead, let's be thankful. Because God loves us. Oh, ang katong ginabati na itong kasubo, taman lang daw na siya sa gabi. Kaya inigkaugma, mawala na. Joy comes in the morning. Your grace is new every morning. So, kana no, next.
kadto ang wrath ni Lord, ang kasuko ni Lord kay naay purpose. Ang pinaka-purpose ana is para ipabalik ta sa iyaha. Di ba? Ang pinakauna nga sin o ang pinakadako nga sin nga nabuhat gyud sa tao is dito gyud sa account ni Adam ug ni Eve, di ba, sa Genesis. Kadtong nagpatental sila sa serpent, gikaon nilang forbidden fruit, wata kabalo og apple ba to or durian or rambutan, kaya wala man gyud ang Bible na and Eve ate the rambutan, right? Actually, Eve ate the fruit lang, di ba? Oh, the lanso. Nakabalo pa sa lanso ko din. But we know that the man and the woman na nakasalat dito sa Garden of Eden. So that was the fall of man. Dito nagsugod ang pag-inflict sa sala sa ato ang mga tao. Hanto na din karon ang curse nga nana. So gikan atong fall sa man, sugod gyud si Lord. Sugod gyud kay si Lord. Sa man ni wala ka na minaw sa ako ay nana. So di-curse niya ang woman, di-curse niya ang man, di-curse niya ang ground, di-curse niya ang serpent, inana. But kadto, yes, the Lord was so angry. But also, the Lord devised a way para ang mga tao na gihapoy kaluwasan, na gihapoy redemption. And taas kaya ang story, but it led to the next one, the redemption of man. So kay sa Lord, but tungod sa iyang kasuko, tungod sa iyang zealous affection, iyang passionate love for us, nagyapon siya gi-devise nga way for man to be redeemed. Og nasa John 3:16-17. For this is how God loved the world. He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. God sent His Son into the world, not to judge the world, but to save the world through Him. Grabe. Simple lang ang salvation. Simple siya, but simple kay ang concept. So nasuko si Lord kay na sayop ang tao, nasayop si Adam, nasayop si Eve. But wala siya taman lang dito nga nasuko siya o iyang i-curse ang tanan. Siya gihapon ang nangita o pamaagi para ma-redeem ang tao. O kabalota nga, o atoa lang mga pamaagi, o atoa lang own effort, dili yun na makaabot sa iyang standard, di ba? Which kakaistoryahan nato sa atong Bible study. Tungod kay nakasabot si Lord kasi ang tao dili gyud makaabot sa iyang standard, kay lagi perfection na iyang standard, holiness ang iyang standard. That's why iyang gipadala ang iyang one and only Son, Jesus Christ, who is also God, na maoy mamatay sa cross on our behalf. So ingon ana no, God's anger, sige itong third, God's anger leads to redemption. Leads to redemption. Tungod kinasuko kay sa Lord sa sin, nagwatch ang pamaagi para ang mga tao maluwas gihapon sa sala. And that is Jesus Christ. And that is the salvation that we stand on today. Diba? No matter who you are, no matter where you come from, no matter your past, or no matter ano sa mga plano in the future, if you decided in your heart nga imong i-receive si Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior, then you are saved. That is the promise of the Lord. So He poured out, next daw. Okay na. God's wrath, mo na to, na ay purpose ang kasuko sa Diyos. O kana is para ipabalik ta sa ilaha. He poured out His righteous anger on the cross where Jesus bore our punishment. In Christ, God's justice and mercy meet perfectly. Ug mao na ang atong experience, di ba? Mao man na ang reason nga nung na church. Mao na ang reason nga nung nata diri. Mao na ang reason nga nung maski kapoy kayo mag-serve ta, maski usahay gamay ra ta mag-serve gihapon ta, or maski usahay lain na tong pati yung physical prayer, naagit ta because there is commitment diya sa itong kasing-kasing. Kaya tungod, it springs from our gratefulness nga giluwas ta sa Ginoo. O wala lang tataman dito sa katong nasuko lang siya o i-curse ta niya. Siya ang liboto pa maagi para maluwas ta. So,
we praise God. We praise the Lord. Because ang iyahang anger is not like man nga kung masukok ka, i-cut off na din ka, i-block na din ka sa Facebook, dili na din ka maka-chat sa messenger. Diba? Mo din na ang nature sa kasuko sa tao. Moingon pa galing ng social media nga, ingon pa galing ng social media nga kanang dili daw ka mahadlok nga mo cut off ang mga tao, ibahalag family pa na nimo, labi na toxic na kayo siya ng partner na. But si God, wala lang siya taman nga nasuko siya dito. But iyahang gi-offer, ang pinaka-best na offering, and that is His Son. So, on the cross, the full weight of God's righteous anger was poured out, not on us, but on Jesus. He took the punishment that we deserve so that we could receive mercy instead of wrath. Instead, nga kasuko ang atong madawat sa Diyos or curse ang atong madawat mamana sa Ginoo, iyang gipadala sa Jesus para on our behalf, siya ang mapunish o mo na dito ang final dayon nga act. Then kung madawat ka sa iya ha, di na ta masigbalik-balik ng sacrifice, di na mabalik-balik o pangayon. Through Jesus, there is forgiveness. Through Jesus, there is mercy. There is redemption. Diba? So that's why makaingon ta, Lord, salamat. Kaya ang anger na imahang gibati nag-lead sa imuha into making a redemption plan, and that is Jesus. And that is why nata din karon na masig dili ta perfect na mga individuals, usahay grabe kita ka mga disobedient o mga dili ka paminaw sa Dios, still tungod kay na sa Jesus Christ sa ato ang muna sa atong kasing-kasing gidawat nato siya as Savior, wala tagi pasagdan sa Ginoo. Tagaadlaw pa mga tagpasaylo nga tinuulay pasayloon na sa Ginoo. Tagaadlaw mga tagrasya, tagaan-tagrasya sa Ginoo. Tagaadlaw mga ta og mga blessings in His time ginahatag niya. Inanano, ilabi na gyud ang good health, di ba? Nga mo'y reason nga buhi patakaron atong family na pa din ha. So kanano, we praise God because His anger is holy, His anger is tungod sa iyang passionate love for us, and His anger led to redemption. Amazing kayo ang kasing-kasing sa Ginoo. And we can only hope na lang jud ngayon anak po dun ta ang kasuko po, ang beauty po sa kasuko sa tao. Pero dili man yun kay lahi man tao man yan, ano. So the zealous anger of God is not para i-destroy ta, but to defend His holiness, to protect His people, inana, to direct us, ilid ta balik sa iyahang presensya. So nakabutang po din, no? It is not something to run away from, mahadlong ta or ganang i-shut off na nato siya. It is something to respect and understand. It reminds us that God is serious about sin. Dapat makahuna-huna ta nga, alam, masuko ba si Lord ani? Dalabi na kita Christians, namagutay ka ng perception nga, ay, pasilon ko sa Ginoo kay buutan si Lord. Ay, pasilon ko sa Ginoo kay full of grace siya. Ay, pasilon ko sa Ginoo kay full of mercy siya. But we have to be reminded po usahay ng mga Christians, God is serious about sin. If you are living in sin, pagdali na o bago. Because the Lord is serious about punishing sin. The Lord is serious about disciplining His children. Good. So that's why, if you are struggling with sin, napatay hope, natay ka ng church na maampo para sa tuwa, ug na si God yun, nga nagahulat ng yun, nga mo confess lang ta, ug ihagid tang i-renew yun. So that's why, let's be reminded, si Lord, yes, able siya and willing siya mo forgive. But He will always discipline us soon and very soon. So, duwag ta sa iya. Also, ang anger sa Ginoo mag-remind sa to, dili lang nga tungod kay serious siya about sin, but because of He is passionate about loving us. He is passionate. Kita mga tao, passionate siya sa pag-take care sa atua, nga kung makita niya nga wala na tanamao, hindi back kita niya. And faithful to bring us back when we go astray. So let's live our lives in awe of His holiness, thankful for His discipline, and forever grateful that His anger turned to mercy
through Jesus Christ. Ingon kita, Lord, salamat kay na si Jesus. Madawat na to si Jesus as our Lord and Savior. Ingon na, dili ta eternally condemned. And salamat ta kay karon pa lang mabuhin ta, nakadungog ta sa Ginoo, nakaila ta sa Ginoo, nakadawat ta sa Ginoo. Grateful ba ka, anak? Amen. Yes, be grateful. Be proud about your kanang faith din sa Ginoo and be serious about following Christ. Be serious na yun ay tabang following Christ. Labi na karong panahon na wala ka kabalo ka na sa mabalik ng Ginoo, no? But somehow, natay feeling na murag doon na. Pero dili na ito na mapredict ka. Pero one day, mabalik na kita Ginoo. So be serious about your faith. Be serious about kanang honoring God and respecting God and kanang treasuring the commands of God as a mga kinabuhi. And as I end, murag end na lang, no? Last na din. Ay, last na din. Sige. So, kanano, the anger of God is not something nga ato ang likay-likayan og storya. Because this is part of Christianity. And we must be reminded that the Lord is not only good, the Lord is not only forgiving, the Lord is not only patient, but si God, masuko po siya. So let's be, kanang ma-remind ta ba nga, ay, lagi ba, respetohon ako ang Ginoo. Respetohon ako siya. Respetuhon ako siya sama sa pagrespeto na ko anong mga authorities ako ang kinabuhin. Di ba? Kung mahadlok magalita sa itong mga boss, mahadlok magalita sa itong mga officials, mga president, mga vice, o anyone, diri sa kalibutan nga ma-feel na ito nga dako o authority, ato magaling gina-honor. How much more si God nga mo na siya nalagiya sa atong kinabuhi, sa atong mga resources nga atong ginagamit sa atong life every day. Let this be a reminder nga, yes, God is slow to anger, but He will discipline. O dili ka magbago, ma-discipline agad ka. O kung kana, mga unbelievers, mura sila na-progress kaysa sa ato one day, the Lord will discipline them and punish them accordingly. Muna kita mga Christians, padayon ta sa pagrespeto sa Ginoo. Padayon ta sa respeto sa kung unsa ang kabalaan sa Dios din sa ato ang kasing-kasing sa ato ang kinabuhi. And hopefully sa ato ang pag-live out sa coming week, hinawat nga ka na along the way mas ma-deepen pa gid sa atong hunahuna ang pagsabot nato ani nga pulong. And I know that the Holy Spirit na gid ang mamuhat din sa atong kasing-kasing para mas daghan pa gyud tag ma-reflect dili lang sa kung saan na share din karon. That ends our short preaching for today. Ato ang ibalik ang himaya din sa Ginoo sa mga things na na-share. Thank you and God bless. Sige. So, I invite everyone to stand and let's pray for the word nga ato ang madunggan karon. Yes, Lord, we praise you and we thank you, Lord God. Indeed, we acknowledge, Lord, that you are holy, Lord. Balaan ka, Lord God. Dili jud ka moagwantang na ay sala, Lord God, na imong makita, Lord God. Diha sa mo ang kasing-kasing, diha sa mo ang mga huna-huna, Lord God. And that's why today, Lord God, we come before you, Lord God. We come to your presence, Lord God, fully acknowledging, Lord God, ang amo ang kasaypanan, Lord God. We confess, Lord God, every sin nga iwang makita sa among mga huna-huna karon, Lord God. All the sins nga among ginatago-tago, all the sins nga among ginadeny, Lord God. Right now, Lord God, in your presence, Lord, we come before you sincerely and we ask your forgiveness, Lord God, for all these things, Lord God. Lord, pasayloan mi, Lord God, sa among mga kasaypanan. Pasayloan, Lord God, pasayloan mi, Lord God, sa mga things na among ginatuyo o buhat, Lord God, tungod lang kay ganahan na mo bahalag kabalumi nga dili maka-glorify sa inyo, Lord God. Pasayloan mi, Lord God, sa among kagahig ulo, sa among disobedience, Lord God, sa mga things nga wala na mo gibuhat imbes giingnan ni mga buhaton mo na mo, Lord God. And Lord, we thank you, Lord God, for the wisdom that you have shared sa matag usa sa mga karon pinaagi sa pulong, Lord God, that you have reminded us, Lord, nga dili lang taman sa paghigugman nimo, Lord God, at
ang imong ma-offer sa amuha. Kundi you are willing to discipline us. You are willing to exercise your holiness din ha sa among mga kinabuhi, Lord God, kung makita ni mga kinahanglan, Lord God. And Lord, I pray for each and every one of us din sa simbahan, Lord God, din sa among mga pamilya, Lord, nga dili ta ka mo give up sa among Lord God. Dili ta ka mo give up, Lord God, sa pagtudlo sa among Lord. Dili ta ka mo give up sa pagtudlo sa among Lord God, sa righteousness nga imong gusto makita sa among mga kasing-kasing ug sa among mga kinabuhi, Lord God. I-guide ming tanan, Lord God, para mahimo ming holy, Lord God, each day, Lord God. We know, Lord, and we declare nga na ikaw nag-auban sa among Lord God. And the holiness, Lord, is a process, Lord God. That's why ubanin mi, Lord God, sa process, Lord God, to becoming more and more holy, Lord God. To do mi, Lord God, to treasure your word, to do our devotions faithfully and sincerely, Lord God. To practice, Lord God, to pray diha sa imuha, Lord God, na mag-ampo mi, Lord God, kada lihok na mo, kada ato na mo sa trabaho, Lord God, taga-eskwela na mo, Lord God, i-remind mi nga mag-ampo mi, Lord God, ug masalig mi sa imuha, Lord. And today, Lord God, we know nga, nagalantaw ka sa amuha, Lord God, o maka-please sa imo, makalipay sa imuha, Lord God, nga magtanaw ka sa amuha, Lord God, nga nagsalig sa imuha, Lord God, nag-surrender sa imuha, Lord God. And for those of us, Lord God, nag-struggle, Lord, sa pagpangita sa imuha, Lord God, I pray for those hearts, Lord God, na ikaw mag-reveal sa imong self, Lord God. And now, Lord nga, ikaw na Lord mismo ang mag-storya sa matagusa sa amuha, Lord God. And we thank you, Lord God, for your passionate love for us, Lord God. Salamat kayo, Lord, kay dako kayo ang imong care para sa amuha, Lord God. Nga dili jud pili mo pasagdan, Lord, nga mawala mi sa passing, Lord God. Nga mawala mi, Lord God, sa sakto nga dalan, Lord. Thank you kayo, Lord, nga naningkamot kang taga-adlaw, Lord God, nga i-guide mi sa sakto nga mga dalan, Lord, sa among kinabuhi, Lord God. Salamat kay Lord nga kada adlaw, Lord, naningkamot ka, Lord God, nga ayuhon ni mo ang mga kinabuhi, Lord. Salamat kay Lord nga taga-adlaw, Lord, wag ka ni give up, Lord God, sa pag-guide sa among Lord God. Basta basahay, Lord God, dili magapaminaw sa imong mga guidance, Lord God. Lord, I pray for each and every one of us, Lord God, nga magtuon mi sa pagduol sa imong Lord God. Magtuon ang tayo every day, Lord God, to ask for your help, Lord God. To ask for your wisdom, to ask for your guidance, Lord, to do things, Lord God, to decide things, Lord God, nga ikahimayan ni mo, Lord God. And for the coming days, Lord God, ani nga semana, Lord God, I declare victory, Lord God, sa matagusa sa among Lord God. Victory sa among pagpanarbaho, victory sa among pagpang-eskwela, Lord. Victory, Lord God, sa pagdumala sa among mga balay, Lord God. I declare protection sa matagusa, Lord God, sa tanan ng mga lugar nga among pag-aatuan, sa tanan mga dalan, Lord God, nga among agian, Lord God. May you go with us, may you be with us, Lord God. May you keep our families and all of us healthy, Lord God, so that we can still serve you, Lord God, din sa kalibutan, Lord God, so that we can still serve you kauban among mga loved ones sa kinabuhi, Lord. Lord, I pray, Lord, nga every day, Lord, i-remind me, Lord God, that you are with us, Lord God. Luyo sa kalisdanan sa kinabuhi, Lord. Luyo sa mga kawadon, Lord God. I-remind us, Lord, nga wala ka nagpasagad sa amuha, Lord God. Kung nakita ni mo ang among mga panginahanglan, Lord, kung willing kayo ka, Lord, provide sa mga needs and even ang mga wants, Lord God. And for all the silent prayers, Lord God, nga nasa mga kasing-kasing, dili na namin ma-verbalize, Lord, we surrender it to you, Lord God. We know in your time, you will answer all those prayers, Lord God, according to your will and according to your glorious riches in heaven, Lord God. And we thank you, Lord, for this beautiful Sunday morning, Lord God, that we are able to come together to fellowship with you, Lord God, to fellowship with your people, your precious people, Lord God, din Lord God, sa Jamsi Maramang, Lord God. Salamat kayo sa kinabuhi sa matagusa, Lord God. Salamat kayo, Lord, nga kanang tanan, Lord, ipili na simbahon ka karong adlaw, Lord God. And we lift up to you the rest of the time for this day, Lord God, ngayon na ikaw mahimaya. Kung in-output kami, Lord God, we will be refreshed in your presence. Our joy, Lord God, will be renewed in your presence. Our energy, Lord God, will be renewed in your presence, Lord God.
And we lift up to you the rest of the time, the rest of the activities nga mong pagabuhaton. All this we lift up in Jesus' name we pray. Amen. Alright. So, praise God. Palakpakan na to ang Ginoo, no? Grabe kayo ang message every Sunday. Lahi-lahi ang topic, but isa na gid na ang point of view anang tanan unsa gyud ka holy ang atong Ginoo. So, katotanan mag-fall nga ang kasuko dahil sa Ginoo tungod di ay sa iyang ka-holiness. O ang iyang kasuko, ga-reveal po na maselos din siya, kay dili siya gusto nga mag-praise ta o mag-worship ta sa other God. Kay mo po na ang ginatawag na itong idolatry, katong mga idols, atong kinabuhi. And of course, ang last, ang kasuko sa Ginoo kay mag-lead sa ato para kita ma-redeem. And kanang-kana, mo gina ang gusto sa Ginoo nga maluwas ta o kitang tanan dito kita sa langit maguban-uban. So let us not set our standard in this earthly desire and kalibutan ng mga gusto lang sa tao, but let us focus on the things that will glorify the Lord, no? Amen. So for today's video, maayong buntag sa tanan once again. Hello, Kapamilya. Hello, Philippines. Hello, world. Si Zam. Hi, Zam. So hello to our online viewers. You can visit our Facebook page, Jamsi Maraman, and also we have our YouTube. You can look and kanang gusto mo maminaw og mga word og Sunday preachings naa sa Jamsi Maramag naa tay YouTube. Naa dito i-upload tanan ang mga word and mga gusto niyo madungog. Dito pamili mo dito sa mga preaching. So, good morning once again. Let us all welcome sa tanan tawo nga naa diri. Welcome once again sa pamilya ni Kuya Bert og sa mga nagahingyod og time sa panahon diri sa Ginoo, no? So for today, sa mga online viewers na to, we have our Sunday celebration, Sunday service every 9:30 a.m. diri sa First Ballet, second floor. So, pagkita ninyo diri na po tayo mga bata, pwede po dalo ninyo yung mga mama, papa, lolo, lola, auntie, uncle. Kana, pwede kayo ninyo laban diri sa simbahan. Located may diri sa First Balibang, second floor. Okay? Next, we have also a face-to-face prayer meeting, and that is a house-to-house visit or fellowship night. Na-practice na nato ni for 2 weeks, I think. Palakpakan na ito, praise God. Luyo sa Baguio. Ana, pinuod na siya. Dili, rason ang ulan o hindrance ang ulan pa. Dili, may makadayon ang pangatukan. Nakato namin dulugon. Naabot namin sa patag. Bisan naman namin naabot. And this week, I think it's, unya ako i-announce. So, naatay face-to-face sa mga bakante o feel ninyo maluya inyong kinabuhian ng gabi una every Thursday o ban mo sa face-to-face para kuan yun, sabi ko mabongga ang imong energy niya, mabalik yun kay ano na po na, God's anger is for you to redeem. Ano na siya, no? So, human naman ang kapul, human na po sa amoa, ila Kuya Bert, abot na po ila Kuya Bert, and then human na ta sa pangatukan, agoy, all the way from Kibawi, Laban, o Bawi, Kibawi, ana ka na siya. So, sa Kibawi, that is coming Thursday, no? Wow! Ito sa Cordera, sa Lolo and Lola ni EJ. Alright, so that was our face-to-face fellowship night. So, kung dili mo maka-appeal sa face-to-face na putay, usa ka online prayer meeting sa mga dili jud makatunga o sa mga nay mga balatian sama sa atong mga mama o papa nga sakit na gid ang mga rayuma o mga arthritis. Dili na lang sa mo sa online prayer meeting para makadungog gid ang word ni Lord. Para makadungog gid ang word ni Lord, ha? So, naata every Thursday gyapon ni sila 7:30 p.m. Usahay mag-move siya on Friday kay masinagtanan biya mo sa kakristohanon. So, kung dili makatunga sa Thursday kay na-busy kay naamag yung mga kalit-kalit na audit sa trabaho kay I believe mga trabahante itong mga work
kanang online prayer meeting. So, mamo siya ang Friday. So, wala na din tayo pastor, nga di ta maka-appeal. Kaya bisag unsa ka ka-busy diha, kung tinuod jud ka nga nag-service jud diha sa Ginoo, walay busy sa imuha. Ako, testimony na mo na, charis. Walay busy-busy sa usa ka tawo nga gi-priority ang Ginoo. Amen? Ana gid na siya. Next, kabibo ba? Bibo kasi down sa likod. Uy, kids church, palakpak! Asang kids? Tinong kids! Mas maayo pa ang simbahan nga na mga bata nga nagsabak-sabak kaysa si taning ang magsabak-sabak. Mo ta siya ganoon. Nakita na ko itong post. Nakita nila ko itong post nga na-rebuke gid ko nga dili ko sito masabak sa mga bata kasabak kay mas matingala daw ta kung atong simbahan wala kay bata nga natingog kay ang mga bata dito na di ay giligo na di ay kay wala na nanimba. So, saba lang mo diha, okay ra. So, dito na sa Proverbs 22:6, biblical gyapon na itong pagdala sa mga bata. Train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. Sa bata pa lang, kung sa mama pa, putlo na ang sungay. Kung na ilang ginaingon, sa bata pa lang, i-train na gid ang mga bata. Di ba, Sam? Palakpak, Sam! Let's go! Okay? Naantay mga teachers from 3 to 9, si Ate Dimple, and then 10, pataas, katong 13, 14, 15, si Ate Niza, which is our kids junior, and congratulations to our kids junior, gapin sila online prayer meeting. Okay, mga student, mandun sila. Okay, next. We have also our financial accountability, save for church future events. This is not for the church, but it is for your savings. Kaya na ay mga lakaw ang simbahan, na ay mga program and parties and celebrations na atong pag-aatuan, makauban ka. Dili ta maka-ingon nga. Dili lang sa, kaya wala ko'y kwarta. Pagbutang na o 20 karon, pagbutang nag 50, pagbutang nag 100, 1,000, imuha na siyang own na savings and masaligan yun ang atong mga taga-finance team, atong palakpakan kay they handle the money of the church with care and love and with fear of God. Mugin na sila kanang angay, ibutang na to, kay dili na sila corruption! Palakpakan natin na! Muna siya ang angay nga, saligan kay. They have also, gina-report po na nila monthly diri asa nagpaingon ng atong mga kwarta o sa mga time. So kung mag-save ka, dito ni mo na ihatag sa taga-finance, imuhang ingon, ilista ni mo dito, mamuli akong savings, ha? Ilista ni mo dito, para sa ako mo, anak ko pang PC, si PC mo, libot, tumamuli siya unya. Pila mo ba? 20-20 lang sa kami. Uy, wala, kakabuntay, abot na may 200. Oh, di ba? Anak siya. So, dili nag-rason nga, dili mo makauban sa atong mga anniversaries. Mayroon naman mo, wala tayong kwarta. Pagbutang na mo ka ng dayon, ha? Butang na dyan. Kahit inyo ha, manang savings, di ba? Butang ta, ato nang tanawon as kanang positive impact ang atong pag-save kay. Kalau sa pamandi ka mag-save, now is the time. Ana gid siya, karon jud sugdan. Mura gid magtalong ka og kahoy, dito pa ka sa 50 years. Karon sugdi og talong para paabot mo 50 namunga na siya, ana na siya. So go, sige. And unsa ni? Ay, araw lagi. Naatay, araw. Palakpakan na itong araw. Dagan niya sila kagahapon. Yes. Praise the Lord. No, praise the Lord. And nagpasalamat ang leader sa taga-araw, no? Na leader, daghan daw kayo salamat sa mga faithful tithers nga nag-support aning nga ministry and kanang taon-taon pud ni ayan nasugdan pero praise God for the kanang sustaining the arrow, no? So ang arrow is kanang mga young professionals nga kanang astray katong mga need og mga kanang makadungog og mga word ni Lord, guidance, leading kay daghan jud kay most sa mga kuan karon mga young professionals kay bisag kanang as long as mo pa ka ninyo young pamangid ka, young magitawag sa imuhana. So pwede kaayo diri sa mga online viewers na to kung ikaw bago ni graduate nya wala ka nakakita trabaho ka dayon, pwede ka mo apil ani, kung searching pa kang trabaho apil ani, kung gatrabaho pud ka sa kanang sa pagkakaroon apil gyapon ani, as long as wala lang ka na minyo, go. And kani ang benefit yun ani is
kanang kato redemption gyapon sa imong hunahunang no kay para pud nga dili ta mo focus ng mga the Lord wala gyapon ko kapanarbaho 2 years na ko ni graduate LPT na ko niya naata gyapon ko sa balay. This is the right time for you to join para makadungog ka kung unsa gyud ang leading ni Lord sa imuha. Kasi dahil sa other way pud kaniya ili, di ba? So, kana si Casey o si Latinis ang gadalaan na si AJ and si Christian Luis. Kung sa araw ni dili siya dudong ha, Christian Luis na siya o si AJ, si Angel Jane. So, every Saturday, 6 p.m., Bias Cafe na ni sila, na-change na. So, pray to God, read the Word, and kato, praise the Lord, kay imong kinabuhi na ay rason o na ay purpose. Dili lang para mahimong tambay o mahimong LPT lang kanya or professional, but na ay purpose. Okay? So, okay na. So, maora to siya, o unta, lain man ang panahon, pero lindot na siya sa tuwa kay lamig kay na itulog. So, praise God sa maayong nga panahon. O let us continue to pray for Pastor Aniza kay naglakaw sila karon nga safety gyud nga makauling sila and mag-enjoy gid siya dito iyang sabbatical leave kay need niya mag-unwind and kato have a great and blessed Sunday ahead. Good morning. Hello, last na lang gyud ay naading tay honoring of kanan disciples and pastors honoring this coming 2 p.m. here at Center. You can all join, you can bring and share whatever you want to bring. Kung maglakad din siya, mas maayo! Without anything lang yun. Bring and share lang, anything, no? Para lang ma-honor na to. Actually, wala man siya kabalo. So actually, para din ni Pastor Aniza ang kanina honoring kayo. Manaman ang sa mga leaders and disciples. Kay natingala na siya, mahuman na ang month of October, wala pa ta ka-honor sa iyahan. So, Pastor's Month ang good ng October. So, kato, I am inviting everyone to please come this coming 2 p.m. this coming June, karong 2 p.m. for our honoring of pastors. Okay? Napa ba? MST, night training MST. Unsay oras? 1 to 2 p.m. sa mga gusto mag-laptop-laptop, mag-post, magkabalo, Canva, o sa panadiha. Ang MST is a multimedia service team. Muna sila yung makita, magkuhan sa laptop sa mga kanig sa screen, mga lyrics, o mga post nato sa Facebook. Muna sila ang multimedia service team. O kang ato ang praise and worship team. Sa gusto po mo join sa praise and worship, morning piano, kanta, guitar, drums. Muna siya ang praise and worship team next week to be announced ang schedule. Okay? Thank you! Ayaw, picture na ka, guys! Sorry na, Mark. Sorry na, Mark. Tao lang ako. Thank you, Lord! Amen. Thank you, Jesus! Amen, Lord. Akong isinggit ang ngalan sa akong Ginoo, Jesus! Jesus! Walay sound. Check. Check, check. Sige, akong kantahan ako